Good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Okay mga Airsoft, good evening po. Episode 121 tayo ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Tulad na lagi kong sinasabi sa inyo, during the kwentuhan session, tanungan portion, sasagot tayo mga Airsoft ng mga frequently asked question na na-encounter natin daily. Buksan ko lang yung ilaw para maliwanag tayo, para maganda ang bigay ng camera. Yun. Okay, no? Frequently asked questions, sagot tayo, no? Para sa ating mga airsoft, para mabigyan ng linaw ang bawat ka-airsoft natin sa ganitong paraan, kahit papano mabigyan ng kasagutan yung mga tanong na bumabagabag sa ating mga ka-airsoft. Okay? Tulad ng sabi ko sa inyo, tambak ako ng mga frequently asked question Kaya hanggat maaari, hanggat may oras, ginagabi-gabi ko to, no? Usually nagaganap talaga to paggabi. Okay? Ngayon mga ka-airsoft, simulan natin ang ating question. Siyempre, no, dire-diretso tayo. Kwentuhan session, tanungan portion, episode 121. Okay, question number 1. Difference, Big Man, anong pinagkaiba, difference ng silicone oil and lubricating oil? Lubricating oil, silicone oil. Ano yung ginagamit sa airsoft? Silicone oil. Pwede bang gumamit ng lubricating oil? Hindi. Silicone oil, mga airsoft, came from the word itself, silicone. Ibig sabihin, meron siyang bukod sa... Kasi ang lubricating oil is lubrication. Wala siyang silicone content. So, ang silicone oil is also a kind of a lubrication pero may added silicone content. Okay? Yung lubrication kasi, ano ba yung example ng lubrication? Number 1, WD-40. Yan ang pinaka-leading. Yan ang pinakakilala pagdating sa lubrication, di ba? Ngayon, yung WD-40, safe ba siya sa airsoft natin? Hindi. Ano yung dahilan? Bakit hindi siya safe sa airsoft? Kasi mainit siya. Yes, mainit ang WD-40. Anong mangyayari rin sa airsoft natin? Saan ba ginagamit ang WD-40 nga pala? Sa mga kalawang, sa mga sasakyan natin. Ayun, sa mga kalawang, sa mga tornilyo. Mga tornilyo na kinakalawang, sa mga tornilyo na ayaw mabaklas. 'Di ba? Doon ginagamit yung WD-40. Sa baril natin, hindi naman kinakalawang baril natin. Kaya hindi natin kailangan gamitan noon. 'Di ba? Unang-una kasi, ang WD-40, ang silbi niya is para to loosen tight spot, tight areas. Papaluwagin niya. So, payag ba kayo yung baril nyo papaluwagin? Payag ba kayo yung baril nyo kakalog-kalog? Maganda ba yon sa baril? Hindi maganda yon, di ba? Kaya hindi advisable ang WD-40. Okay? Ngayon, yung silicone oil, bakit advisable siya? Kasi yung silicone oil, merong silicone added. Silicone oil, pero not all of the silicone or oil are safe na gamitin sa baril natin. Okay? Meron lang specific na oil na kailangan na pwede na compatible sa baril natin. Ito yung mga silicone oil na acetone free. Okay? Pag yung unit mo may content ng yung oil na ginagamit mo is merong acetone content, hindi pwedeng gamitin yan sa airsoft natin. Okay? Yung acetone content kasi nakakapagpa-brittle ng mga rubber. Ano ba mangyayari pag nag-brittle yung rubber? Lumutong, tumigas, ganun. Masisira siya. Masisira, mapupunit yung rubber, di ba? Pupunit.
Ano mangyayari sa magazine natin pag nasira yung rubber? Magkakasingaw siya. Magkakalik. Tama naman yun. Ngayon, that is the reason why hindi tayo pwedeng gumamit ng ibang silicone oil. No? Kasi mostly of the silicone oil may acetone content. Wala ni sino man ang gugustuhin, wala ni sino man sa atin ang gugustuhin na na yung unit kumbaga, paano ba sabihin to, na yung unit masira. Wala ni sino man sa atin ang gugustuhin na yung airsoft mo mag-crack, mag-leak. Wala ni sino man. Kahit ako syempre, ikaw ba masaya ka pag yung unit mo may crack? Siyempre hindi. Hindi. Masaya ka ba pag yung unit mo merong leak? Hindi. Ayan. Ilan na bang collection mo na pistol? 5. 5 ba? 5 na ba ang pistol mo? 4. 4. Si Lucas, syempre, sa edad niya, may mga collection na yan. Ngayon, syempre, kahit papano, hindi yan papayag na yung collection niya. Sira, may sira. Pag ganon, ipapagawa niya sa akin yun. Diba? Ayun. And I just hope na nasagot ko ng maayos, maliwanag yung question ng ating Carso. Okay, tanong galing kay Madam LV of Binondo, Maynila. Big Man, para saan ang... Big Man, para saan ang orange tip? Napapansin ko kasi yung mga tip ng barrel ay may orange na nakalagay. Totoo po yan. Merong orange tip tayo na nilalagay doon sa barrel. Para ano ba yung orange tip? Yung orange tip, unang-una, protection rin ng barrel yan, ng barrel, para hindi maiwasan yung pagpasok ng alikabok and ng moisture. And the other, kumbaga yung pinaka-goal ng orange tip is para malaman ng mga viewers na hindi nakakaintindi ng dialect natin, halimbawa sa China, sa India, di ba? Hindi naman nila alam yung Tagalog na salita natin. Para sa unang tingin makita nila na yung dinedemo natin is a toy. Hindi siya how do you call this? Hindi siya live, hindi totoo. No? Ang purpose niyan para ma-identify, makita nila na yung idinedemo, yung nakikita nyo is a toy. Okay? Yun ang pinakadahilan yan. Wala na pong ibang dahilan para po pagkakakilanlan na yung idinedemo ay laruan. Okay? And I just hope nasagot ko ng diretso yung airsoft, ay yung tanong ng ating ka-airsoft. Okay, Big Man. Anong difference ng upgraded rifle into not upgraded rifle? Okay. Siyempre, pag upgraded rifle, it's either mataas ang FPS. Yan. Question. Yan. Sige. Next question. Okay, Big Man, anong difference ng upgraded and not upgraded pagdating sa rifle? Siyempre, pag upgraded ang rifle mo, it's either mataas ang FPS or mataas ang rate of fire. Okay? Ang stock na rate of fire is 12. Ibig sabihin, in every seconds, 12 ang lalabas na bala. Yun yung stock. Okay? Ang stock naman na FPS is 380 to 400. Minsan may 410, minsan may 420. Jackpot ka na nun. Pero pag naka-upgrade, ang FPS, pag naka-upgrade sa atin,
ang FPS is around 470 to 550. Yan ang mga FPS na isineset natin sa mga rifle natin. Okay? Ngayon, in terms of durability, masasabi natin na mas matibay na yung upgraded. Kasi syempre, napalitan na natin yung mga stock parts. Lalo na kung magpa 550 FPS tayo, gagamit na tayo ng mga mas durable na parts. Metal piston teeth, di ba? Shims, cylinder, di ba? Ganon. Kumbaga papatibayin na natin. Kasi kung di mo papatibayin, useless. Hindi magiging maganda ang performance. Okay? Ano ba masarap gamitin? Upgraded na rifle or hindi? Upgraded na rifle. Okay. Pero hindi lahat ng upgraded na rifle, proper ang upgrade. Dapat, doon ka sa proper ang upgrade. Pag hindi proper ang upgrade, pustahan tayo, sasakit ang ulo mo. Pag hindi proper ang upgrade, pustahan tayo, hindi ka mag-e-enjoy. Pag hindi proper ang upgrade, pustahan tayo, isusumpa mo yung paglalaro ng airsoft. Okay? Kaya kailangan doon tayo sa proper upgrade. Ano ba yung proper upgrade? Ang proper upgrade is yung upgrade na compatible lahat sa kanya. Okay? Meron kasi mga tinatawag na Bororoy upgrade. Yun yung mga upgrade na ginawa ng mga wannabe na gunsmith. Yung tipong natuto lang magbaklas, feeling nila gunsmith. Feeling nila kaya na nila. No? Ang pagiging gunsmith, hindi mo matututunan yan overnight. Ang pagiging gunsmith, talagang inaaral yan, continuous learning yan. No? Hindi overnight matututunan mo yan. Hindi natuto ka lang magbaklas, natuto ka lang mag-assemble, gunsmith ka na. Hindi ganun yun. No? Merong mga diskarte, merong mga trial and error, merong mga mistakes, yung mga legit na gunsmith. Yung mga mistakes na na-encounter nila, yun yung mga binabago nila. Ngayon, yung mga mistakes na na-encounter nila, yun yung mga nagsisilbing lesson sa kanila. Okay? Kaya, hindi basta-basta ang pagiging gunsmith. Most of the gunsmith na nag-upgrade ng mga unit, napapansin ko sa ngayon is trial and error. No? Pag gunsmith ka, dapat... McDonald's Pasko deals on Food Panda. Pag gunsmith ka, dapat meron kang sariling unit. Yung sarili mong unit, yun yung pinagpa-practicean mo, yun yung inaaral mo, yun yung ginagamit mong ina-upgrade mo. Hindi mo dapat pag-aaralan, hindi mo dapat i-apply yung trial and error sa buhay mo doon sa unit ng client mo. Okay? Maraming ganun Pinag-aaralan nila yung unit ng client. Ngayon, pag nasira totally yung unit ng client, ligtas sila. Hindi ganon. Ang pagiging gunsmith, dapat meron kang sariling unit. Yun ang pag-aralan mo. Hindi mo dapat sirain yung unit, di ba, ng client mo. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, diretso, maliwanag yung question ng ating Airsoft. Okay, sabi ni Trevor, good evening sir, good evening po. Sabi ni Alan Villaris, good evening sir, good evening Alan Villaris. Share done, sabi niya. Buti pa to si Alan Villaris nagpapabate pero nag-share. Tignan natin to si Boss Robert, si Sir Trevor. Kung nagpapabate pero nag-share, no? Sir Trevor, pa-share po yung live video natin, no? Para po kumalat tayo, dumami tayo sa community. Okay? Ano ba yung sinagot ko kanina? Yan, yung sa pagiging gunsmith, no? Tandaan nyo, pagiging gunsmith, hindi biro-biro. Nakasalalay dyan kung yung client, maglalaro pa o hindi na. Pag yung gunsmith, napunta ka sa Bororoy na gunsmith, yung client, pinag-aaralan ng gunsmith yung unit ng client, bandang huli yung client mapapakwit na lang, no? Kasi sa dami ng gastos, sa laki ng gastos, sa hindi na papalitan, mapapakwit na lang. Okay? Okay, and just hope nasagot ko ng tama, maliliwanag yung question ng ating Guy Airsoft.
Bigman, ano-ano ba ang mga klase ng airsoft? Pucha, ang hirap ng tanong nito. Ano-ano ba ang mga klase ng airsoft? Number 1, gas blowback. Ang gas blowback ay gumagamit ng Gas. gas. Number 2, battery operated. Ang battery operated gumagamit ng Li-poly battery. battery. Number 3, bolt action powered. Ang bolt action gumagamit ng Spring. spring. No? Power spring, malalakas na spring. Yun yung nagbibigay ng lakas doon sa unit. Yun yung mga klase ng airsoft. Ang pellet gun, hindi natin maika-classify, hindi natin maituturing na klase ng airsoft. Okay? Hindi siya nahahanay sa airsoft. Kasi ang ginagamit ng pellet gun, kasi ang airsoft, kaya tinawag na airsoft, number 1, ang ginagamit na bala is ceramic BBs. Ngayon, yung pellet gun, ang ginagamit na bala niyan is plastic BBs. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, Big Mac, kung bibili akong isang pistol, same pa rin ba ang warranty compares sa 2 pistol? Yun ang next question. Kung bibili ka sa akin ng isang pistol, lifetime warranty. Kung bibili ka sa akin ng 2 pistol, lifetime warranty pa rin. Kung bibili ka sa akin ng 3 or bibili ka sa akin ng pistol and rifle, lifetime warranty. Pare-parehas po yan, lifetime warranty. Kung isang pistol lang binili mo, may lifetime warranty ka. Kung 2 pistol, may lifetime warranty ka. Walang favoritism dito. Lahat dito ay na-apply namin yung lifetime warranty. Hindi ko mo isa lang binili mo, wala kang warranty. Hindi ganon. Kahit isa lang binili mo, kahit 2, kahit 3, lahat ng binili mo, may lifetime warranty. And I just hope na sagot ko ng tama yung question natin, Carso. Next question. Big Man, ano ang pinakamatipid na airsoft? Okay. Para sa iyo, Lucas, ano yung pinakamatipid na airsoft? AEG. AEG. Okay. Ako, para sa akin, ang pinakamatipid na airsoft is bolt action. Kasi, ang bolt action is, matipid ang AEG kasi battery lang siya. Pag naubos battery, charge mo lang. Ang bolt action kasi, kahit wala kang gas, kahit wala kang battery, magagamit mo. Kaya for me, yun yung pinakamatipid. Biruin mo, wala kang gas, magagamit mo pa rin siya. Or wala kang battery, magagamit mo pa rin siya. No? Yung gas type kasi, pag wala kang gas, hindi mo na magagamit. Yung AEG naman, kung wala ka ng battery, kailangan mag-charge ka. Diba? Pero yung bolt action kasi, wala kang battery o wala kang battery or wala kang gas, magagamit mo siya. Kaya, just to answer the question ng ating ka-airsoft, anong pinakamatipid? Bolt action spring. Base sa aking experience. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, hello, shout out, good day and good afternoon, Jonathan Marilla Micor. Sabi ni Skeptron Lino Poncil, good evening, Idol Big Man. Okay, Sir Jonathan, pa-share po yung live video natin. Sir Lino Poncil, pa-share po yung live video natin. Sabi ni Rodolfo Quizon Ibale,
how to order from Cebu. Message po kayo sa page, sir, para mabigay sa inyo yung buong detalye. Tapos, check nyo po yung mga page natin. Scroll nyo po, tignan nyo kung legit ba si Big Man. Okay, no? Kung legit si Big Man, wag na kayo magdalawang isip, order na. Di ba? Habang medyo mayroon pang allowance na araw sa Kapaskuhan, no? Saan mo dadalhin yung 13th month pay mo? Saan mo ba dadalhin yung pinag-ipunan mo? Siyempre sa airsoft na para maging masaya ka, di ba? Okay, wala bang question sa online? Kung meron, magtanong po kayo mga ka-airsoft, sasagutin po natin. Okay? Paano maingatan ang airsoft? Siyempre, paano ba halimbawa sa pistol? Malawak tong tanong na to eh. Halimbawa pistol, paano maiingatan, Lucas? Laging mag-silicone oil. Lagi ka mag-silicone oil. Tapos, ano pa? Tapos, laging magpa-maintenance. Ayun. Alagaan mo sa maintenance. Huwag mo kakalimutan yung maintenance. Siyempre, yung pinaka-basic, ano yung dapat mong gawin sa pistol mo? Dapat, hindi malalaglag. Yun yung isang para maingatan mo yung pistol mo. Dapat wag malalaglag. Gumamit ka ng silicone oil, magpa-maintenance ka. Meron pang isa eh. Dapat pag itatabi Walang laman na bala or gas. Ayun. Dapat pag itatabi mo yung pistol mo, walang laman na bala, walang laman na gas. 'Di ba? Kasi pag may laman na bala, may laman na gas, posible humina yung spring mo, masira. Then, yung magazine mo naman, pwede magkaroon ng leak. Okay? Ayun lang. Sa rifle naman, paano maingatan, Lucas? Rifle. Ano ba dapat ingatan sa rifle? Battery. Ano pa? Pagkatapos mo maglaro, ano naman dapat mong gawin? Mag-rest. I-rest mo. Yung battery, dapat ba itatabi lobat? Hindi. Dapat i-charge muna. Charge mo yung battery mo bago mo itabi. Huwag mo itatabing lobat yung battery mo kasi masisira. Yun lang naman yung mga iniingatan sa rifle. Number 1, the battery, and number 2, the spring. Other than that, wala naman na eh. Kasi, napakadalang langisan ng rifle. Actually, lalangisan mo lang yung rifle, the barrel, para hindi mag-corrosion. Kasi, yung mismong rifle natin, yung loob ng gear niya, actually, lubricated na yun. May mga grasa yun. Kaya hindi mo na rin kailangan, di ba? Ang kailangan mo lang ingatan sa rifle is the barrel. Kailangan mo mag-spray ng silicone oil once in a while, hindi naman madalas, para lang mapanatili niya yung pagiging flawless. Okay? Yun lang naman, sa rifle, hindi ganun ka high maintenance than the pistol, no? Okay, and I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Sabi ni Skeptron, Lino, Dan, na po idol boss Big Man. Share Dan, sabi ni Jonathan. How much po yung R5C na GBBR nyo? Big Man, sabi ni Jordan. Boss, mag-message ka, no? Yung R5C namin na GBBR is nasa 500 to 550 FPS. Yun sa amin upgraded. Kung naghahanap ka ng mumurahin, kung naghahanap ka ng hindi upgraded, wag po sa amin. Pero kung naghahanap ka ng upgraded, tapos naka fire control group na, when I say naka fire control group, naka CNC full steel fire control group, yun, ganun yung sa amin. Hindi kami naka-alloy na fire control group. Malayong-malayo yung performance ng R5C namin sa R5C ng iba. Okay? Yung sa amin, 550 FPS. Okay? Yun lang, no? Yung sa amin, 550 FPS dahil upgraded yun sa amin. Naka-fine tuning, naka-trigger job, tapos naka-reinforce na yung bolt namin at saka naka-fire control group na. Ngayon, kung gusto mo malaman yung presyo, mag-message ka po. Okay? Mag-PM ka para malaman mo yung detalye, pero ibang-iba yung amin sa iba.
And I just hope nasagot ko yung tanong mo, bossing. Paano gawing matibay ang airsoft? Question. Ipa-upgrade mo. Pag bumili ka ng unit na hindi upgraded, don't expect na matibay. Ngayon, pag yung unit naka-upgrade, hindi naka-fix outer barrel versus naka-fix outer barrel. Sino mas matibay? Siyempre, mas matibay yung naka-fix. Di ba? Mas matibay yung naka-fix. Hindi naka-fine tuning versus naka-fine tuning. Siyempre, mas matindi yung naka-fine tuning. Hindi naka-trigger job versus naka-trigger job. Siyempre, mas matibay yung naka-trigger job. Di ba? Ganyan yun. Siyempre, don't expect na matibay kung yung unit mo, number 1, budget meal. Pangalawa, kung yung unit mo hindi naman naka-upgrade, kung ikukumpara mo dun sa unit na naka-upgrade, mas matibay yung naka-upgrade. Okay? Halimbawa sa trigger job. Halimbawa, ito yung dalawang parts. Naggaganunan yan. Kasi habang pumuputok ka, naggaganunan. Ngayon, kung hindi naka-trigger job, yung naggaganunan, napupudpod, nagkakaroon ng wear and tear. Kasi nagkikiskisan yan eh. Di ba? Naggaganunan yan, no? Nagkakaroon ng wear and tear pag hindi naka-trigger job. Pero pag naka-trigger job, naka-trigger job yan, smooth yan. Kahit anong kiskisan yan, hindi magkakaroon ng wear and tear. Hindi mauubos yung bakal. Kasi, naka-trigger job. Pag hindi naka-trigger job, maganit yan. Maganit. Pero pag naka-trigger job, smooth. Yun. Paano patibayin yung airsoft? Ayun, pa-upgrade mo. Diba? Nag-expect ka ba ng tibay dun sa unit na kumakalug ang barrel? Hindi. Time will come, masisira yan. Time will come, maghihiwalay yun. Hindi ka kunin mo yung Sand Viper na naka-upgrade versus sa hindi naka-upgrade. Sige. Para lang makita nyo kung ano yung pinagkaiba ng sinasabi ko naka-upgrade versus sa hindi naka-upgrade. Malaking pagkakaiba. Okay, ito yung unit na hindi naka-fix outer barrel. Ito yung unit na naka-fix outer barrel. Hindi kumakalog. Hindi kumakalog. Hindi kumakalog. Lumalagit konti kasi kailangan yun eh. Ano yun? Ang tawag dong clearance. Ito. Ito kumakalog. 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 Ano sa tingin mo? Sino magiging mas matibay sa kanila? Yung upgraded o yung hindi upgraded? Yung upgraded, hindi kumakalog. Yung hindi upgraded, ayan kahit anong gawin natin, hindi siya kumakalog, clearance lang, di ba? Ito, tignan mo. Sa tingin mo ba, magi-stand out to over this? I don't think so. Di ba? Sa tingin mo ba, mas tatagal ang buhay nito kaysa dito? Hindi siguro. Di ba? Tatagal to kasi upgraded to. Less stress, less damage na magagawa dun sa unit, less kalog, mas maganda paglalaro. Ito pwede to. Malapit na. Anong malapit na? Pasko. Malapit na Pasko. Para saan to? Pang-caroling. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Di ba? Pwede to. Ayan, Yan kumakalog. Yan. Pwede to pang-caroling. Ito, dito hindi ka mag-enjoy mag-caroling, Kasi hindi naman kumakalog, Di ba? Mag-enjoy ka rito dahil sa tibay. Diba? Dahil sa tibay nito, kaya ka mag-enjoy. And I just hope nasagot ko ng matino at
kapakipakinabang yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question. At lastly, sir, ano po ma-recommend nyo na rifle for beginner? For a beginner, hindi kita re-recommenda ng China. For a beginner, hindi kita re-recommenda ng budget meal. For a beginner, ang re-recommenda ko sa'yo is something na quality. No? Pag beginner ka, binigyan kita ng unit na China, maya't maya, sira, magkikwit ka na sa airsoft. Tama ba ako, mali? Magkikwit ka sa airsoft kasi maya't maya, sira, magastos magpagawa, magastos magpa-repair. Pag nakakuha ka ng unit na budget meal na China. Pero pag nakakuha ka ng unit na Taiwan, na decente, mag-e-enjoy ka. Baka ginagamit mo na ng 1 taon, 2 taon, hindi pa nasisira. Diba? Kaya ang marerekomenda ko sa'yo, as a beginner, hindi ko mo beginner ka, kukuha ka ng unit na budget meal. Pag budget meal ang kinuha mo, expected mo na. Maya't maya, nagpapagawa ka. Bandang huli, magiging kumpare mo yung dealer mo. Okay? Magiging kumpare mo yung gunsmith mo. Bakit? Bakit ko siya magiging kumpare? Kasi maya't maya, nagkikita kayo eh. Maya't maya, nagpapagawa ka. Maya't maya, gumagastos ka. Maya't maya, nandun ka sa shop niya, nagpapagawa. Dahil maya't maya, sira yung unit mong China. Bandang uli, magkakagaanan na kayo ng loob, magiging magkumpare na kayo. Bandang uli, iimbitahin ka niya or iimbitahin mo siya, oy pare, magpapabinyag ako, baka pwede ka maging kumpare. Yun. Ganun yan. Dahil unit mo, budget meal, maya't maya, sira, maya't maya, pumupunta ka sa kanya, magkakagaanan kayo ng loob. Bandang uli, magkumpare kayo. Okay? Ngayon, as a newbie, tapatan lang tayo, diretso lang. Ang marirecommend ko, kumuha ka ng unit na disente, huwag ka maghanap ng budget meal. Pag naghanap ka ng budget meal, masakit sa ulo. Okay? Go for the upgraded. Isang gastos lang pero mas mahabang panahon mo nang gagamitin. Tama yan, si Sir Jonathan. Satisfied ka pa sa performance ng unit mo. Tama yan. Tama yan. Ito, isang simpleng tao, si Sir Jonathan, taga-Gapan, Nueva Ecija. Alam nyo ang kinuha? Isa sa pinakamahal, isa sa pinakamatindi, isa sa pinaka-rare. The CC Shadow. All Black Edition. Grabe itong tao na to. Simpleng tao pero nangarap ng napakatinding unit. Ngayon, nag-e-enjoy siya. Ngayon, tinetreasure niya yung unit niya. Kung yung unit mo pipitsugin, mumurahin, wala kang pakialam kahit gamitin ng kumpare mo, kahit hiramin ng pinsan mo, kahit gamitin ng biyenan mo, kahit gamitin ng kapitbahay mo, wala kang pakialam. Mumurahin eh. Pero pag ang unit mo, high-end or mid-class, magandang klase, ni ayaw mong ilapag dyan eh. Di ba? Ni hindi mo ipapagamit sa katrabaho mo, sa kumpare mo. Kasi, gusto mo, sa'yo yun. Pampersonal mo yun. Tinetreasure mo. Diba? Pero pag ang unit mo, budget meal, China, mumurahin, okay lang. Pero kung unit mo, something na very rare, ikaw lang ang gagamit. Pampersonal ko to eh. Walang iniwan. Yung toothbrush mo. Yung toothbrush mo ba pwedeng gamitin ng biyenan mo? Yung toothbrush mo ba papagamit mo sa kapitbahay mo? Walang iniwan. Yung brief mo. Yung brief mo ba papagamit mo sa kapitbahay mo? Papagamit mo ba sa pinsan mo yung brief mo? Hindi. Personal na gamit yan eh. Personal na bagay. Ganon din yan. Pag airsoft, magandang klase ang airsoft mo, personal mo yun. Pag personal mo, hindi gagamitin ng kahit sino man or ng buong barangay. And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay, Big Man, paano ang proper safekeeping ng isang airsoft? Seaman po ako. Pasensya na hindi ako nakabili sa iyo ng unit. Okay lang kahit hindi ka sa akin nakabili. Yun ang question ng ating ka-airsoft.
Okay lang kahit hindi ka sa akin nakabili, sundin mo lang yung mga sasabihin ko para yung unit mo tumagal. Unang-una, yung unit mo, hindi mo sa akin binili, malamang hindi upgraded yan, no? Ngayon, kailangan maging maingat ka dyan kasi, pag nasira yan, nga ka na, no? Pag nasira yan, imposibleng tutulungan ka ng binilan mo kasi kami lang ang airsoft shop na lifetime warranty. Ngayon, kahit hindi mo sa amin binili, tuturuan kita kasi syempre, bilang airsoft player, ayaw ko na yung kapwa kong airsoft is masisiraan ng unit. Paano proper safekeeping ng unit? Okay, kung seaman ka, sasampa ka ng barko bago ka umalis, bago mo iwan yung unit mo, siguraduhin mong number 1, ano? Nakatago. Hindi, kaya nga bago itago, anong kailangan gawin? Ano ilalagay? Ano i-spray? Silicone oil. Oh. Bago ka umalis, kasi matagal ka mawawala, matagal mong hindi gagamitin. Number 1, sprayan mo inlet valve. Number 2, sprayan mo output valve. Number 3, babaran mo ng oil and nozzle. Yun lang, yung tatlo lang na yun. Kahit isang taong kang hindi bumalik, pagbalik mo, sigurado yung unit mo, maganda, maayos, magagamit mo ulit. Pero subukan mo, seaman ka, yung unit mo, huwag mo spray yung silicone oil. Pagbalik mo, may leak. Pagbalik mo, sumisingaw. Pero subukan mong gawin yung sinabi ko. Sprayan mo yung inlet valve, sprayan mo yung output valve, sprayan mo yung nozzle. Kahit 2 taon kang hindi bumalik, kahit 2 taon na hindi mo gamitin yung unit mo, paghawak mo dun, parang bago pa rin ang performance dun. Okay? Pangalawa, yung unit, kailangan itago mo na maayos. Number 1, kailangan, mas maganda, itago mo siya dun sa lugar na hindi nababasa. Pangalawa, itago mo siya ng nasa loob ng gun bag or ng hard case. Okay? Yun lang. Kung pwede nga, balutin mo pa ng tela para kung sakali lang may anak ka, malikot, lalaki, lalaki na curious sa mga bagay-bagay, hindi niya makita. Hanggat maaari, kung may anak kang maliit na pasaway na hindi pa mapagsasabihan, itabi mo yung unit. Okay? Bilang isang legit na dealer, masakit sa akin pag nakakabalita ako ng na aksidente dahil irresponsible yung tatay, na aksidente dahil yung mga ganong issue. Bagay na ayaw kong mangyari sa akin at saka sa ibang tao, no? Kasi, imagine mo na lang, seaman ka, tapos yung airsoft mo ginalaw ng anak mo, then nabalita mo na aksidente. 'Di ba? Hindi ka mapapakali, 'di ba? Iniisip mo sa trabaho 'yun, 'di ba? 'Yun. Baka bandang huli magsisi ka pa, ba't bumili kang airsoft, 'di ba? Hindi tayo dapat dumating sa puntong ganon, basta kailangan tayo, responsable. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating kay airsoft. Okay, next question. Okay, paano ko ita-travel ang airsoft ko? I'm from Jensan, papunta ako ng Manila. Hirap yan. Kung yung unit mo, kung magta-travel ka at magbabarko ka or land travel, okay lang. Okay? Walang problema yan, walang sita yan. Tabi mo lang, huwag mo lang hahawakan, huwag mo isusukbit. Ibag mo, itabi mo lang sa sasakyan mo. Pero ibang usapan kung mag-e-aeroplano ka from Jensan to Manila. Gawin mo, yung unit mo, ipa-shipping mo. Ipa-shipping mo, ipa-receive mo kung saan yung destination mo rito sa Manila. Okay? Hindi mo pwedeng i-hand carry or ilagay sa baggage yan kasi pag nascan yan, kumpiskado yan. Okay? Kumpiskado yan. Iwas ka na lang sa abala, mas maganda, dun ka sa proper way. Doon ka sa proper way. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question natin, Carso. Okay, Hailey Mary. Question. Okay, Big Man. Totoo bang mabilis mabasag ng slide EMG Combat Master? Planning to buy po kasi. EMG Combat Master is one of the
masasabi nating hindi budget meal. Nasa mid-class na sila. Okay? AMG Combat Master, hindi mo kasi pwedeng gamitan ng 14 kg. Kung nangangarap ka ng baril na pang collection, go for the EMG. Pero, make sure na hindi mo siya daily pistol. Okay? Ngayon, kung gagamitin mo siyang daily pistol, I don't recommend. Hindi ko sinasuggest na gawin mong daily pistol ang EMG kasi mahirap ang pyesa niyan. Okay? Tapos, kung yung EMG mo naka-upgrade, naka-fix outer barrel, wala kang magiging problema. Less ang magiging problema mo. Ngayon, kung yung EMG mo is EMG ng iba na hindi naka-fix outer barrel, tanggapin mo na yung unit mo pag nasira, tapon na. Okay? Ang EMG, wala kang mabibiling pyesa. Halimbawa, nabasag yung slide ng EMG, wala kang mabibiling pyesa niyan. Tapon na yan. Okay? Ngayon, paano mo maiwasan na mabasagan ka ng slide? Number 1, kailangan naka-fix outer barrel ka. Para hindi mabasag ang slide mo. Okay? Naka-fix outer barrel ka. Less stress. Dahil, pag hindi ka naka-fix outer barrel, nabasagan yan, nabungi yan, nag-crack yan. Naku po, tapon yan. Wala ka na magagawa. Tapon mo na. Tapon mo na. No? Pero pag naka-fix outer barrel yan, may laban ka. Okay? Pangalawa, hindi mo dapat gamitan ng 14 kg yan. Ang EMG na Combat Master is naka-big bore nozzle. Ang kailangan dyan, i-enhance lang. Pero hindi mo dapat gamitan ng 14 kg yan. Pag ang EMG na naka-big bore nozzle, na i-enhance yung nozzle, para ka laging naka-14 kg. Hindi mo kailangan gamitan ng 14 kg, pero ang performance niya, kahit 12 kg lang, parang ka naka-14 kg. Okay? Yan, sinasabi ko lang sa iyo yung totoo ha. Walang halong biro yan, walang halong bangenge yan, no? Sinasabi ko lang sa iyo yung totoo para ma-educate ka. Ngayon, balik tayo rin sa question mo, mabilis ba mabasag? Hindi kasi natin kayang i-predict kung kailan mababasag or masisira yung isang bagay. Diba? Minsan kahit sobrang ingat na natin, nagtataka tayo, ba't nasira? Ang ingat-ingat ko naman. Diba? Hindi natin kaya i-predict yan. Kaya napakaganda kung yung dealer mo is lifetime warranty tulad namin. Okay? Kung hindi lifetime warranty yung dealer mo, nasa lahat ng sisi. Ba't nabasag? Ang ingat-ingat ko naman. Nabasag sir problema mo yan. Ganun yan, di ba? Ngayon, kung sa amin, lifetime warranty, walang problema. Kaya kong gawa ng paraan. Kaya kong gawa kaya natin magkatay. Di ba? Kaya natin mag-part out sa bago. Bagay na hindi gagawin ng iba. Sa tingin mo, yung dealer mo, na problema ka, wala ka makuha part, sa tingin mo, kakatayin niya yung bago para ibigay sa'yo? I don't think so. Hindi niya gagawin yun. Okay? Hindi niya gagawin. Kakatayin ko itong bago, kailangan mo slide stopper, kakatayin ko to, ibibigay ko sa'yo. Hindi niya gagawin. Pero dito sa Big Man, ginagawa natin yan. Normal na ginagawa natin yan para doon sa lifetime warranty natin. I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag, maayos yung question ng ating Carson. Okay, next question. Big Man, bakit ayaw mo ng Glock? Hindi naman sa ayaw. Gumagamit din naman ako ng Glock. Hindi ko siya ayaw. Hindi ko lang siya ganun ka-favorite. Diba? Kasi, ganito. Ganito. Pag meron kang rubber shoes, tapos, pag meron kang dalawang rubber shoes, meron kang favorite doon, di ba? Yung isa, gusto mo, ginagamit mo pag merong special game, di ba? Yung isa, pang rugged, ganun yan eh. Ngayon, ako, pag may mga special game, gusto ko, hindi ako gagamit ng Glock. Gagamitin ko CC Shadow. Or, di ba? Or yung mga nakaset up na Infinity 2011. Yun ang gagamitin ko. Pero pag normal days, laro,
war games, nagamit ako ng Glock. Kasi kahit malaglag ko siya, kahit, di ba? Kahit maihagis ko, kahit malaglag ko siya, kahit ano man mangyari, okay lang. Kasi Glock is Glock. Di ba? Syempre, pag CC Shadow, competition pistol, or the Infinity, naka-set up, may scope, tapos nalaglag, di ba nakakahinayang? Hindi sa ayaw ko yung Glock. Actually, Lucas, ikaw, saan kang baril nagsimula? Glock. O yan. Si Lucas Glock nagsimula na yan ng baril. Kailan lang siya bumitaw sa Glock? Nung na-master niya na, nung kaya niya nang hawakan yung 2011. Pero nagsimula yan sa Glock. Ilan ang Glock mo dati? 2. O, 2. Ano yung Glock mo? Yung yung Deadpool tsaka yung Precision na blue. O yun. Precision, perfection. Perfect. Perfection na blue at saka Deadpool edition. Yan ang Glock niya. O, di ba? Nung natuto mag 2011, mas nagustuhan niya yung sipa ng 2011, yung pagiging precise din ng 2011. Kaya iniwan niya yung Glock, no? But it doesn't mean na hindi niya gusto yung Glock. It's just that mas gusto kasi niya yung 2011. And I just hope nasagot ko ng tama yung question natin, Gerso. Okay, big man, plastic bang Glock? Yun ang next question natin. Lucas, full plastic bang Glock? Plastic. Plastic yung lower, then metal ang upper. Tama? Hindi siya full plastic. Partially plastic siya. At saka hindi naman totally plastic, hard polymer. No? Iba ang plastic sa hard polymer. Ang hard polymer, makunat na plastic na parang rubber. Yun ang hard polymer. May pagka-flexible, super kunat. Kahit apakan mo, kahit sagasaan mo, hindi masisira. Okay? Ang plastic kasi, yung mga malulutong. Yung pag binend mo, wala, sira. Diba? Pero ang hard polymer, matigas na klase ng plastic. Just to answer yung question ng ating kaya sa plastic bang Glock, hindi po. Hindi po siya plastic, hard polymer, 50%. Hard polymer, 50% metal. And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating Carson. Okay, next question. Big man, ano ang pinakamalakas na pistol na meron ka? Okay. Lucas, ano ang pinakamalakas na pistol kung ang basehan natin ay FPS? The Lord of all pistol. The Lord of all pistol, the Desert Eagle. So far, yun ang pinakamalakas. 550, 560, nagpa 570 FPS. Okay? Naka-ano yun naka-upgrade yun. Naka-upgrade. Pag hindi siya naka-upgrade, 440, 420, 430. Yan ang FPS niya. Pag naka-upgrade, 500 plus FPS. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-Erso. Okay. Anong basehan ng pagiging maganda ng isang airsoft? Yan ang next question. Paano ba sasabi maganda ang isang airsoft? Kapag fit sa handling mo. Number 1, tama yon. Pag yung airsoft, compatible and fit sa handling mo. Pag yung airsoft, hindi fit sa handling mo, hindi maganda yan. Hindi ka mag-e-enjoy dyan. Tama ba ako? Tama. Tama. Pag ang airsoft, mabigat, nangangawit ka, nangangalay ka, hindi maganda yan. Kahit na yan pa yung pinakamahal na airsoft, kung hindi fit sa handling mo, hindi ka mag-e-enjoy, hindi maganda yan. Paano ang tamang pagpili ng airsoft? Number 1, kailangan compatible sa'yo. compatible sa handling mo. Number 2, kailangan gusto mo. Number 3, kailangan sakto sa pangangailangan mo. Okay?
Yun ang basihan para masabing maganda ang isang airsoft. Okay, Big Man, next question. Big Man, pwede bang gumamit ng AA battery sa airsoft? Lucas, pwede bang gumamit ng AA? Hindi. Meron bang airsoft na ginagamitan ng AA battery? Wala. Wala. Ang airsoft natin, ang mga motor ng airsoft natin, merong dalawang klase na compatible with a 9 volts of battery and compatible with a 12.6 volts and up to 14 volts. Yan kasi yung mga available na light poly. Okay? Ngayon, wala kang mabibiling airsoft. Walang airsoft na ginagamitan ng AA battery. Kasi ang isang AA battery is 1.5 volts only. Eh di dalawang AA battery is 3 volts only. Okay? Ngayon, kailangan mong mag-anim na AA battery para makabuo ka ng isang 9 volts. Ang tanong, may 9 volts ka na. Ipagpalagay na natin na AA battery, pinag-series connection mo. Ilang putok ang kayang gawin ng isang battery? Baka hindi ka pa makaisang magazine. Lobat na yan. Okay? Kaya hindi pwedeng mag-AA kasi maliit ang capacity ng AA. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, Big Man, pwede bang gumamit ng diesel fuel sa panglinis ng airsoft? Pucha. Oo, diesel. Pwedeng gamitin yan ng panlinis ng makina. Ng makina ng mga lugar na malangis, pero hindi ng airsoft natin. Diesel, maaring mamaga yung mga ABS plastic components ng airsoft. Pwedeng mamaga yung o-ring. Pwedeng masira yung airsoft mo. Hindi advisable ang isang diesel para sa isang airsoft. Okay? Hindi pwedeng panlinis yan. Meron tayong proper na panlinis. Meron tayong degreaser at saka panglinis na para sa airsoft talaga. Huwag po kayong gumamit ng diesel, no? Okay, kasi ano yun, hindi po para sa airsoft yun. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama yung question natin kay airsoft. Big Man, nakita ko nung next question. Big Man, nakita ko po nung nakaraan, meron kang binebentang iba't ibang klaseng fixed outer barrel. Okay, may stainless, merong brass, may alloy. Ano po doon yung pinakamatibay? Okay, ang pinakamatibay doon sa mga binebentang nakita nyo is syempre the stainless steel. Bakit matibay ang stainless steel? Kasi yung material na yan talagang matibay, talagang matigas yan, pero brittle yan. Ngayon, sumusunod sa tibay is the brass. Ang brass naman is matibay, pero medyo flexible ng konti than the stainless steel. Ang isa sa fixed outer barrel natin is made up of alloy. Matibay naman siya, kaya lang talagang mas matibay ang stainless steel sa kanya. And I just hope na sagot ko ng tama yung question natin, Gerson. Okay mga ka-airsoft, yun lang muna for now. Napakadami natin nasagot. Actually, nasa 3 pages ang nasagot natin. Total of 22 questions. Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you and have a blessed day sa mga nag-share. Maraming salamat. Sa hindi pa nag-share, pa-share po ang ating live video. Thank you!